Yes mga igalamay, hapon ka natin talan. Welcome din sa itong panaguban sa atong tuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. No? Yung kawan Armando Feniquito mga igala. Anyways mga igala, kaganiyang buntag no, nasaksihan nato no ang kining ginatawag natong demonstration no sa kining ginatawag natong automated counting machine mga igala nga mo gamiton no sa 2025 national local elections mga igala. Well, kita naman nato diri kaganiha mga igala no. Kung paunsa na nagamit no, actually pakita nato dira ipakita nato mga igala no ang nahimong demonstration no with COMELEC 11 mga igala dinha mismo silang opisina no diri sa may Mindanao Media Hub no, isa naman lang may og kaning opisina karon sa Commission on Elections mga igala. And anyways mga katambayan no, kung makita ninyo karon no, mo na no ana siya ka ano, yung ana siya ka well gingon lang efficient mga igala no sa paggamit no alang sa unsa ni tawagan ni paggamit sa maong bagong makinarya mga igala no. So anyways di nato kuno sa no ugma ato nang hisgutan no palawman nato nang hisgutanan ana ugmang adlaw no kay para mas kuanta no hanay ang kano ako lang ipakita kung unsa kanindot ang kuan pod no ang ang gamit pod no sa maong makinarya no. Pero yes promise no ato ang iskutan kay nanay kan mga igala no ato ang interviewon gud mga igala no ang official sa COMELEC mga igala no butang nato kuan nato mga igala no ana siya kuan pala na siya tipik pa lang na siya sa ato ang ipakita ninyo no ugma mga igala ipakuha nato step by step mga igala para sa maong kuno para sa maong paggamit sa ACM mga katambayan. Anyways mga katambayan no for how many kon ba since 2010 mga igala no 2010 no nag-modernize na ta no nag-automated na to ang counting mga igala no and in fairness sa to ang Commission on Elections mga igala no nga kada election na ginabuhat no especially national local elections mga igala no kay kuan na no naga-improve na gina ang transmission sa ato ang mga boto no. So di na ginato mga kuan din na nato kuan karon no nga mabtan batag mapila ka semana sa unang panahon no kay well noon wala pa ko nakakuan naka-experience mag-cover pero nakaagi na ko mga election mga igala nga dugay kay mahuman ang counting mga igala no. So mo na karon mga igala and karon mga igala mas gipapaspasan pa karon no pakusgan pa nila mga igala no ang kaning gamit no ekipo sa to ang Commission on Elections mga igala no para dili na pud no para muhinay dili pud muhinay para mas mapapaspas pa ang transmission sa boto especially dito sa mga lagyong lugar mga igala. Anyways mga katambayan no atong paminaw no si Attorney Gay Enumerables mga igala ang Assistant Regional Election Director mga igala sa atong COMELEC 11 no, para mas makpa na to kung unsa na ba ang gamiton nila no for transmission of votes this coming 2025 national and local elections mga igala. Paminaw na to. The previous 4 elections is lagi tendency gid na katong mga gikan sa far-flung areas sa mga members sa katong mga board of canvassers local board of canvassers ito sa mga kunis kinahanglan pa naman to for example sa Davao City madto pa sa CDOC diri sa may Sanggunian kay ilahang kanon ba kay dili man na ma-transmit dito so ilahang i-con dito ang i-send lang CF cards ba tong niya SD na cards SD para i-extract tong kan dapat ba yung hapon na kasi ang required ba gyapon ang katong board of canvasser dito sa cluster level nga mo kuan man gyapon sa muna gyapon ang nahitabo mo gud before ang ubang teachers magdali-dali gid na especially katos mga lagyo gani kayo nga kasi right after transmission kasi they will still yung hihatag pod nila ang katong mga SD cards nga na dito ang result no. So kaniha based on experience ni ang mahitabo instead na mag-try sila og transmit may na lang sila nga di mi ka transmit kay pangit ang panahon ana ba? So, dalaon na lang nila. For security reasons, I guess, also, kay kung makadlawnan sila dito, baka maglisod na sila o panaog and everything.
ang karon ang gihimo sa COMELEC yun nga kasi meron talagang mga contingency yung Starlink talaga ang gigamit ng COMELEC kay satellite man daw na. Yes. Satellite ang gamit. So, Yes, ma'am. mangita lang siya o magkanaana lang siya o signal. So, makakuha gid siya signal. Oo. And we do hope na makatransmit gid sila dito sa ilahang presinto. So di ba abot lang mo kung aware ka sa review no on the use of Starlink, especially katong remote good na kanang bisag asa pwede compare katong sa katong mag-static nila nga connection nga pagkatong sa remote daw pag daot ang panahon maglisod og Ay, fair weather ang sabi. dapat fair weather tapos ikaduha ang priority is katong static sa within the area. Apil pa ba na sa consideration ninyo? That I cannot answer kasi sa tech na siya na department pod. But yun ang assurance ng ng komisyon sa amin na makatransmit. Actually, we did yung field test na transmission last mga 2 weeks ago. Pero kasi gipili lang man po nilang area, no? Of course, here in Davao City, sa Board of Canvassers, dito sa SC, and naipili na mga lugar sa Digos and Davao City. At Davao City kasi nasa sa syudad ang ilang gipili na mga areas ba. So definitely may signal talaga. Oo. Pero nag-test sila sa transmission. And yun, starting ang gamit nila, madali lang. So wala kitestingan nung from puntahay sa may lisod ng lugar dire sa signal. Wala. Kalinan. For Davao City, Turil and Agdao ang gigamit nila na presinto, eskwelahan. And for Digos, nakalimot na po sa eskwelahan, duha po. But wala may instance na wala naka-transmit. Wala instance in the past election since 2010. 2010 man ta nag-automation. Naka-transmit man gyud. Oo, naka-transmit gyud ang ato ang mga presinto. Naka-transmit ang ato ang mga Board of Canvassers. Ang Board of Canvassers is of course naa sa mga munisipyo, naa sa probinsya. Pero i-allow niya po ninyo ma'am na ang mga katuna sa mga cluster sa precinct ng mga Board of Canvassers is modto na lang jud sa CBOC. Yeah, kung dili gyud sila makakuha dito, although may provision sila may provision talaga sila kasi maraming contingencies nagamit sila ng telco, tapos kung dili gyapon magamit man atong Starlink na duha pud ka klase, katong naisungay o katong walay sungay. Unsa to? Dili na ko kay balon no, kay dili ko techie, dili ko anak ka techie. But nila during our convention, during our executive briefing dito sa Manila last week, gi-present nila yung talaga ng Starlink ang nag-present sa amin. But then, kasi bago ito, sa part sa COMELEC, hindi pa natin masabi. But yun, marami silang contingencies just in case na hindi talaga maka-transmit. So, ang code pa lang ma'am is ang assurance na maka-transmit within sa area sa katong mga in charge sa canvassing. Sa canvassing talaga, maka-transmit talaga yan kasi nasa city yan. Kung nasa probinsya, naging nasa kanang capital towns. So naman yun ay mga signal din Ang lang, katong mga areas dito, dili man to Board of Canvassers, kung ano man to, electoral boards. Electoral boards naman to na dito sila mag-transmit. Oo. But yes, part of the contingency, part of the plan, kaya di sila pwede mag-stay dito kung di sila mangita sila o areas nga na signal. Moato sila sa tapad nga presinto. Kaya na may instance nga kaning eskwelahan, kaning classroom walay signal, pero ang tapad na kanang mudakop-dakop lang ba. So yun, may mga contingencies yan. Okay. Thank you po, ma'am. So mga katambayan no, ang pahayag ni Attorney Gay Innumerables mga higala no. Panasa no, Starlink satellite ang ilahang gamiton no, which is good no.
dapat mag-adapt man gid sa teknolohiya nga to ang mga opisina gid sa gobyerno mga higala, especially COMELEC mga higala during these times mga higala no, nga kinahanglanon gid kayo ang signal gid mga higala no, signal gid ang konso sa una sa Vigan sa una mga higala, Vigan sa lugar, Vigan City no, sa Vigan mga higala to sa una medyo maglisod pa og transmit no, katunawang naasa unsa ni sitaw ganina sa mga lagyong dapit no, pero karon mga higala ginahini na po nagato gyapon sila sa canvassing area mga higala na para extract ilang SD card last time SD card napagid sa una 2016 na to CF cards no, CF cards man to sa una mga higala tung nabtan ako nga election sa una mga higala kay 2013 to first election 2013 2016 2019, 2022, upat pa lang yung election ngayon ako nagian din mga higala. So sa to pumoto mga higala no, ako ang sinatian no, nandiyo improvement po dyan. Improvement. Hopefully no, mas ma-improve pa no. Pulain ba yung mga higala no, kaya magduda ba yung mga tao pag na-improvement, kaya mga tikas, anong yan nakapaspas, anong yan nakakuat, kadalian na. Well, bina-improve man ang mga kanpo na to no. Kina-improve man po ang tawagan ni, kaning ato ang mga sistema po diha no, equipment no, so lang gina ito mga higala. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa importante pahinumdum niya ito si Bianan. Balik kita mga katambayan din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito mga higala. Anyways mga higala, katong Biyernes no, sa ginakuan actual bago na ko na invite dia sa kanang kuan no, press con sa mga business reporters mga higala no, kanang Business Matters Media Forum dia sa Ayala Abriza mga higala. Kung nasa no, ang kuan no, ang presidente sa Restaurant Association of Davao City, Restaurant Owners no, Association of Davao City mga higala. Nasa ka ng karon concern no? It's because murag katingalahan man guni mga higala no, kaning pagkano kay daghan kayo nagakuha og kaning PWD ID, well na mo ginesi ka ng requirements yun pa unsa ka makakuha og kaning PWD ID mga katambayan no. But ang kon mo guna na kay kano magkuntahi magkuan sa restaurant mga higala no, mukaon sa restaurant. Nya tingala ka, a group of 16 tanan na ay PWD cards. Oh, medyo kuan na ha, kanang kaduda-duda na. So anyways, mga katambayan, dili naman po na siya dili nahitabo sa Dakbayan no. Nahitabo po na siya sa laing lugar pod no. So mo to, medyo mag-alanganin ng mga restaurant owners karon kay syempre 20% discount na eh. A group of 16 tanan tagaan mo 20% discount. Wow. Mo na nga kuan no, syempre dili ba yan, wala ba subsidy ang gobyerno ana pod, no? So for me it's normal to raise alarm on this mga katambayan no, kay asa na lang pampasweldo na sa mga trabahante. Grabe po nakadalo po ng restaurant. Dili. Isa duha okay ra. Pero daghan na kay mo 60 mo kabuo. Wow ha. Anyways, mga higala no, atong paminaw no, mulo no sa atong restaurant o atong mga restaurant owners din sa Davao City mga higala, pinaagi sa ilahang sa presidente sa Restaurant Owners Association of Davao City nga si Sir Benji Lizada, paminaw na to. I'm sure that's going to be one of the outputs. Pero hindi naman, I don't see how the city local government can help it. So, hindi yung reports na hindi yung report sa police? Dili, kung saan man yung pag-report checks, kung saan man, probability lang man, but nasa na yung sakpan. Sa Manila, that's why I want to look at the position paper. Kaya, di kung saan nila pag-detect. But do you have recommendations for the city, please? Yun gusto namin nakita, yung position paper ng arrest of PH. Pero sir, as an association, sir, so kaya may suggestions na pwede nyo ma-recommend to solve this issue? Ang national ID.
national Ano ID. siya? Hindi ba kung pwede one clearing house ba na pwede ba namin ma-check? Di ba may QR code naman tayo ngayon, di ba? Pwede ba tayong magkalagay ng QR? Moving forward, no? Kasi baka hindi natin magawa ni zero, no? But there has to be a solution. Kasi maigo man mi, and then kung maigo mi, kung sa tingin mo, 50% sa imong customer, PWD na. Di ba? Kung ba? Kasi pwede naman, kung dili i-address ba? Puro labot naman di ba? So, yun, yung mga steps forward, pwede siya, baka pwede ba, di ba? Meron tayo QR code, diretso lang. Hindi mag-isip mo validators because hindi pares ka na sa pharmacy na kailangan mag-get. Pero naman, Google, sir. Wala, may booklet na restaurant. Pharmacy na Pharmacy, groceries. nasa In fact, diligan nila ng groceries, di ba? Ilahin pa nila ang grocery. But if they even change it now, sa grocery, mura fixed rate naman ganing, mura. 12%. No, I mean, ang amount bang, fixed na ka a month ba? 2K yata. Dili sa mo na, pag may mga problema nga mga senior kunuhay nga mo. Sa taps na lang, kung there's a napulo ka taps yun, niya, ipa-apply niya ang tibok 20% dito sa napulo. Sa tubakan na mo, ihatag na ako sa imo 20%, but the law is very clear na usara diya sa imo. In fact, meron ba kani yung highest pa na menu, yung highest item sa menu, ihatag na mo sa imo. Sir, I think, sir, recently, yung Para sa inyong business. That's why we coordinated with Presto PH and si Eric Tech. Kaya sila, apparently, siguro last year, murang submit sila position paper sa Senate with data. So, anak ko mga yung kopya na, and hopefully, before the end of the month, tagaan yung kopya. Because we want to review it also. Kung saan nila pagkuha sa pagkang sa data, kasi kung saan ang musturya. So, as of now, wala kami clear data. Pero pag lang ako nagawas na sa mga meetings. Pero in tapos, how many restaurants were community? I don't have the numbers, but it's a significant number. Kaya kami po, ma-film po na mo, no? But the phenomenon of yung kind of PWD na whole tables of groups of 50 nga, nasa taman ID, very improbable. But sir, what's the difficulty of validating PWD cards? Like for example, physical appearance of ID, di ba ma-identify? Actually fake. Dili man, there's no pwede man ka mapalit ka, ma-order ganin mo according to one of the restaurant owners, order man ganin mo online ang ID. The difficulty is unless klaro yun nga para pledging pa siya o dapat ka wheelchair, but otherwise may lain ka ng natin. Color blindness is a disability, mental health issue is a disability. So magbuwas lang ID niya, di ba? Again, balik ko na to ha, kung valid, wala kayong problema. Because that's 20%. Pero kung nabugal-bugal mga table of 16, sila tanan na ay ID, the probability of it ba? Sir, sa mga actions ang buhaton sa inyong group, like in the coming weeks, para ma-address din ang problema? Well, city level, sa inyong lang level. Well, right now, agree naman ng mga members na register me to be a member of the Davao Chamber para mahilo siyang nationwide copy ng isang stock sa to add more weight to the request. No? Kaya kung kami lang ba siya mag-list. So, Resto PH is part of it. And Resto PH is a national organization. Hasta sila ganyan ng-lisod. And under Ambassador Davao? No, we're not under them. Nauna, magagit na kasi sa ilan. 2018 man may sila 2020. Pinagani ang members sa inyong association, sir? Right now, ang Restaurant Owners Association, ang among grupo really is focused on homegrown restaurants. So there are 25 members, 75 brands. But I sit as, when I go out, I talk as the representative of the restaurant sector in the PCDC, so the restaurant sector sa Davao. But ang restaurant DC mismo is composed of homegrown restaurants. Regardless if it's standalone or mall-based? Yes, basta homegrown ka. Because I told the other restaurants, you organize also yourselves under different kunyari mall restaurants, lahat mo po nilang problema. Diba? Their concerns are different from our concerns. But we can have one federation if they want. Pero anak ko
organize mo, bars na, lahat po nilang problema sa mga bars, matangos sila, basta resto bar, resto naman. So, ang ilang mga concerts, lahat po, mga liquor ban, mga bouncer, lahat po, no? So, kami, we are focused on restaurants, homegrown restaurants, Tiny Kitchen, Dencia, Cecil's. Pero sir, paano yung problema ng isang PWD, sir, i-raise ba rin yung siya sa local government? Kung sa ilang how did they respond initially to... Wala pa. Kasi recent lang ito na concern. Before, it was the senior citizens card. No? Pero right now kasi may mga senior citizens, mga ano naman, pwede naman gamitin yung lisensya doon. Hindi pwede, di ba? Dapat talaga, dapat senior citizens card. So ngayon pwede naman yun. But we will raise it once we get the figures from our members. So, sir, balikan na mo to World Trade Center facility na pwede pa elaborate sir? Okay. Asan niya siya ipunta? Wala pa. In fact, I think there was a proposal from, that's why siguro ibigay niyo si Jim one of these days, from the MICE board na merong, ang city daw was a 2 hectare, I'm not too particular with the details, pero ang city ko noon ay 2 hectare property na kapitangan nana. Okay? Pero according to the parang executive director or the manager of the World Trade Center sa Manila, 2 hectares is small. Gamay na kayo na siya for that facility. Now, there is one facility that we can use pero naikot na sa politika. Amot, angay ba ni istoryahan rin yan? Hindi ko na ako ang kaya. Kanang kibuloy. It is a very huge facility, di ba? Ready to use na. Ang problema, murag ang pyesa, dili siya matagaan. I think they were asking for 1 permit to operate. Dili matagaan. Amot lang kung na-appeal na ba ni sa politika kay kunuhay. There are also talks na from national government offices na do not do your conventions or conferences in Davao. Kunuhay ha. Diba na yung mga istorya, diba? So kanang mga istorya does not move well for us. Naikutan ang pita sa unsaba. Dili, no? But that facility sa tingin ko will help us. Will help these figures. Ubus na tayo rin. Pag 1997. Wala yung mga Bili pa na kung bili na kung ma-interpret kayo. Kakana niya, these are the 2024 figures, these are 2019. Lahat na, mga iba-iba. Sir, iba yung problema ng mga uploader sa iba yung problema ng restaurant always. Kaya sa yung mga problema ng restaurant na nasa mall. Okay, for instance, doon sa COVID, wala bang kaming we talk to kami mga standalone nun sa labas, we talk to our landlords, di ba? Ito naman mga malls, iba sila, iba concern nila, meron silang kusa, meron silang aircon rate, meron silang ganyan-ganyan, so iba yung mga concerns nila sa amin. And then, yung mga contracts nila. So sabi ko, if you want to address your concerns, you organize yourselves as a sub-unit of the Restaurant Association. Kasi mas alam niyo anong problema ninyo. In fact, I tried to solve some of their problems. I computed some of their operating expenses. Binigay ko sa kanila. Sabi ko, sige, you talk to your malls. Sabi niyo, pwede niyo pahingi ito. But iba yung problema nila, iba yung problema sa amin. Simple, isa pa, ducting system. Kunyari sa Bureau of Fire, they require us automatic kitchen suppression systems. Kinontra namin yun. But hindi namin makontra sa malls because ang ducting system pala I was told by the restaurants in the malls, I don't know if it's true, that's why they lumped in one area. Kaya kana sila naman dikit-dikit ng yung exhaust para pagawas. So, delikado sa sunog. So, light-light ang ilang mga sa concerns. So mo to mga katambayan, no, ang pamahayag ni Sir Benji Lizada, ang ang presidente sa Restaurant Owners Association of Davao City. Well, para sila dako man gud ng 20% good, no. Nya kasagaran po especially kada sa mga malls, no. Mga harking arkilan lang dapat mo pa mga charges diha. Diba, no? So kabawasan na sila expenses na. Kabawasan sila. Dugang expenses na sila, ha? Di ba? So, sa to pa, sabot-sabot lang po ba? Wala pa babudbaya na kuan ba yan, no? Wala pa babudbaya ka naka-recover na nga po ang ubang mga restaurant owners mo. Ito, ba na? Narado na lang.
Kay wala na, di gila makaya na ang overhead mga igala sina expenses. No? Lisod kaayo na mga katambayan no, nga nagnegosyo ka. O itong ingon na pinakita nga min ba. Nag-resign gani ko kay kapoy ko sa gikapoy ko sa stress nga hatag sa ko ang boss. Karon hinuon customer na ni naghatag og stress ako. Karon nang nagnegosyo na daw siya. Ay nako. Anyways, mga katambayan, daigong oras hantod sunod na usab no dinhi sa tong panaguban sa tong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas sa ngalan sa tibok persa sa TXRP Radyo Pilipinas na mga igala ko na kaban Armando Felicito hantod sunod na usab. Daghang salamat ug maayong adlaw. Ang pinta kanunay